Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Dinulog na po sa Korte Suprema ang hindi agad pag-aksyon ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang paghahain ng petition for mandamus, sinabi ni Attorney Catalino Generelio Jr. na responsibilidad at karapatan ng bawat mamamayan na tiyaking ang mga nagkasala ay mabibigyan ng hustisya o mapatawan ng parusa. Hinikayat din po ni Generillo ang Korte Suprema na atasan ang Senado na mag-convene na para litisin ang pangalawang Pangulo makaraang i-impeach ng Kamara. Iginit ito na hindi pinapayagan ng konstitusyon na i-delay ng Senado ang kanilang responsibilidad kahit pa nakareses ang kapulungan. Hiniling ni Generillo sa Supreme Court na magpalabas ng writ of mandamus para gawin ng Senado ang kanilang trabaho bilang impeachment court na naayon sa sinasabi ng konstitusyon. Habang nagtatagal ang paggulo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, nagkakaroon umano ng political instability ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Kaya sang-ayon daw siya sa paghahain ng petition for mandamus sa Korte Suprema para himukin ng mga mahistrado ang Senado na simulan na ang impeachment trial. Inihain ng petisyon ni dating Special Government Counsel ng Presidential Commission on Good Government o PCGG, Catalino Generillo Jr. Hindi naman kinakailang matapos, but at least simulan na kasi meron pa silang 3 to 4 months. Malinaw yung lengguwahe ng ating konstitusyon. Forthwith, mag-start yung trial pag natanggap nila. So, ibig sabihin yan, walang delay. So, ginagamit nila mga legal doubts or issues. When in fact, mukhang ang matinding rason nila, kailangan nung mga re-electionist, mga panya. Yung iba naman, takot sa backlash ng mga black voters. Sabi ni Cayosa, ngayong may kopya na ng articles of impeachment ang mga senador na uupong hukom, dapat bigyan din aniya ng kopya nito si VP Duterte. Sa Constitution, malinaw po ang deadline, 10 days lang eh. Ibigay na sa kanya para sumagot na siya, malaman natin ano ba ang sagot niya. Simulan lang ho nila ng maayos na. Kasi unfair din ho sa Vice President, di ho ba, in a way. Kasi yung complete nandun na sa website, nasa publiko na eh. Pero wala pang formal na sagot naman yung kabila. So ang nangyayari ngayon, mga trolls, kanya-kanyang interview sa media. Pero sa tingin ni Cayosa, malabong pagbigyan ng Korte Suprema ang mandamus petition bilang paggalang sa separation of powers ng hudikatura at lehislatura. Baka ayaw din ng Supreme Court na magkaroon ng constitutional crisis. Hindi masyadong pinapakialaman ng Supreme Court sapagkat yan yung tinatawag natin separation of powers at saka yung political question. Kung kailan sisimulan, it is the wisdom of the elected senators at saka yung respect for a co-equal branch of government. Nauna nang sinabi ni retired Associate Justice Antonio Carpio na hindi raw siya sang-ayon sa petisyon. Base aniya sa saligang batas, Senado lang ang may kapangyarihang duminig at magdesisyon sa lahat ng mga kasong impeachment. Only when there is a grave abuse of discretion can the Supreme Court come in, katulad during the time of the impeachment of Davide. It's up to the President to call a special session. Hindi mo nang pwede mamandamos yun. Hinihinga namin ng komento rito sina Vice President Sara Duterte at Senate President Chis Escudero pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni Escudero na sa tingin niya ay hindi kailangang mag-convene ng special session para sa impeachment. Ang bise, naunang sinabing pinaghahandaan ng kanyang legal team ang impeachment. Sa ibang balita, Sa mismong balwarte ng mga Duterte sa Mindanao, niresbaka ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa pagpatay sa mga senador
para makapasok ang kanyang mga iniendorso sa Senado sa halalan 2025. Narinig lang natin nung isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Sagot na isang pambato ng dating Pangulo, hindi dapat seryosohin ang mga sinabi niya. Hanggang ngayon ba, yung mga biro niya ganun, big deal pa rin sa inyo? Biro lang yun, klaro, biro. O, yun. Huwag niyo paniwalaan yung biro. Pero ayon sa ilang kongresista, hindi ito may tuturing na biro at hindi rin katanggap-tanggap dahil banta ito sa buhay ng mga senador. Hinimok din ni Representative Zia Alonto Adyong na imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang kanyang mga sinabi tulad ng pagsisiyasat nito sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang asawa at pinsang si Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon naman ni senatorial candidate Leody de Guzman ang estado ng pag-iisip ng dating Pangulo. Hindi ko malaman kung nasisiraan na ng ulo yung Pangulo, dating Pangulong Duterte, dahil kung ano-ano nang pumapasok sa kanyang isip, mga bagay na hindi tanggap ng ating lipunan. Kaya tingin ko, alam na ng mga tao kung anong klaseng presidente siya. Bukod sa isyu ng banta sa mga senador, unang pinintasan ng Pangulo ang mga pambato ng dating presidente habang ibinida na walang bahid ang mga kandidato ng administrasyon. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Pero giit ni De Guzman, hindi pwede magmalinis ang Pangulo dahil may bahid umano ng anomalya ang 2025 national budget. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.